What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ang kwento ngayon ay tungkol sa isang bayan kung saan bigla na lamang nawawala ang mga tao at nauuwi sa pagkakakulong sa misteryosong ika-4 na dimensyon sa loob ng maraming taon. Nagsisimula ang pelikula noong November 25, 1988. Makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Uno na nakaupo sa gitna ng desyerto. Nakikinig siya sa ulat ng panahon at nagsusulat ng mga tala sa kanyang talaarawan. Kasama niya ang kanyang batang anak na babae na si Denise. Nagsasagawa ng pananaliksik si Uno dahil ang lagay ng panahon noong araw na iyon ay ibang-iba sa inaasahang ulat. Maya-maya, dumating ang isang lalaking nagngangalang Leonard. Siya ay nagtatrabaho sa istasyon ng panahon at binibigyan si Uno ng mga ulat ng panahon mula sa mga nakaraang taon. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang ilang opisyal ng gobyerno mula sa ahensya ng panahon. Mabilis na umalis si Uno sakay ng kanyang sasakyan upang maiwasan ng bulo, ngunit nahuli ng mga opisyal si Leonard. Dahil dito, nawalan ng trabaho si Leonard. Pagkatapos ay tumalo ng kwento 10 taon sa hinaharap. Isa na ngayong teenager si Denise. Matagal nang nawawala ang kanyang ama na si Uno at palipat-lipat siya nang inuuwi ang foster home. Isang gabi, palihim silang dumaan ng kanyang mga kaibigan sa isang bakod at pumasok sa isang ipinagbabawal na lugar. Biglang tumunog ang isang malakas na alarma. Nagsimulang magtakbuhan ng lahat. Nang malapit na si Denise sa labasan, nahuli siya ng isang pulis na nagngangalang Tommy. Kilala ni Tommy si Denise at binalaan siya na tigilan na ang ganitong mga gawain. Sinabi niya na kung patuloy siyang mapapasok sa gulo, maaari siyang mapalayas sa kanyang foster home. Ngunit hindi siya sineryoso ni Denise. Kinabukasan, may nabasa si Denise na balita sa dyaryo. Tungkol ito sa isang kakaibang pangyayari sa isang bukid. Isang pulang kotse ang biglang nahulog mula sa langit. Nagulat si Denise dahil nakilala niya ang kotse. Kamukhang mukha ito ng lumang sasakyan ng kanyang ama. Tumakbo siya kay Tommy at sinabi niyang gusto niyang pumunta sa bukid dahil sigurado siyang ang kotse ay pag-aari ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Tommy na nag-i-imagine lamang siya dahil miss pa rin niya ang kanyang ama. Ayon sa kanya, imposibleng kotse iyon ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi siya naniwala. Nang gabing iyon, palihim siyang umalis at pumunta mag-isa sa bukid. Nagtago siya mula sa mga pulis at nakalapit sa kotse. Sa loob nito, nakita siyang lumang cassette tape na may mga paboritong kanta ng kanyang ama. Lalong patunayan sa kanyang isipan na talagang kotse iyon ng kanyang ama. Kinabukasan, pumunta si Denise sa isang lugar na tinatawag na UFO Association. Isa itong maliit na grupo ng mga taong nangangalap at nag-aaral ng mga ulat tungkol sa mga kakaibang pangyayari tulad ng UFO, mga alien at paglalakbay sa oras mula sa iba't ibang banig ng mundo. Sa loob, napansin ni Denise ang isang lumang artikulo ng dyaryo na nakapaskil sa dingding. Ikinukwento ito tungkol sa isang eroplano na nawala sa ibabaw ng Baltic Sea ilang taon na ang nakalipas. Hindi ito kailanman natagpuan at nananatiling misteryo hanggang ngayon. Hindi nagtagal, nakilala ni Denise ang mga miyembro ng asosasyon. Ang pinuno ng grupo ay si Leonard, ang dating kaibigan ng kanyang ama na si Uno at tumulong sa kanya noong una. Ikinwento ni Denise ang lahat ng nangyari. Dapat sana'y uulan noong Biyernes, ngunit hindi ito nangyari. At makalipas lamang ang 5 minuto ay isang pulang kotse ang nahulog mula sa langit. Ang parehong kotse na dating minamaneho ng tatay ko. Hindi ba yun kakaiba? Posible kayang may kinalaman ito sa mga alien? Maingat na nakinig si Leonard at sumang-ayon na karapat-dapat itong imbestigahan. Sinabi niya sa grupo na dapat nilang itong siyasatin kaya nagpasisya silang bumisita sa isang lumang istasyon ng panahon upang maghanap ng mga pahiwag. Ngunit pagdating nila doon, marami nang nagbago. May mataas na bakod na may higpit na seguridad, mga bagong guard post at malalaking gusali puno ng mga advanced na supercomputer. Inimunghahi ni Denise na dapat nilang i-hack ang sistema upang makakuha ng impormasyon. Tumanggi si Leonard at sinabing masyado itong mapanganib. Instead, nagtayo sila ng telda sa madalayong lugar at sinimulan nilang iskan ang paligid gamit ang kanilang kagamitan. Habang abala ang iba, nakita ni Denise ang pagkakataon. Palihim siyang dumaan sa bakod at pumasok sa isang ipinagbabawal na lugar. Sa loob, nakita niya ang isang malaking computer at sinimulan niyang itong halughugin. Ngunit may napansin siya.
Papalapit na sa kanya ang mga gwardya at empleyado. Mabilis na nagtago siya sa likod ng computer. Samantala, nakita ni Leonard ang isa sa mga empleyado, ang dati niyang kasama na si Kiki, lumapit siya at nakipag-usap ng kaswal. Ano ang nangyayari rito? Bakit may bagong bakod at supercomputer? Sumagot si Kiki, nagtayo kami rito ng research center. Pinag-aaralan namin ang aktibidad ng alien. Maraming kakaibang pangyayaring nangyayari. Habang nag-uusap sila, nagawa ni Denise na kumuha ng ilang data disk sa supercomputer. Ngunit ngayon, wala na siyang malinaw na daan para makatakas. Mabilis na naunawaan ni Leonard ang nangyayari. Para tulungan siya, sumakay siya sa kanyang sasakyan, binangga ang harapang gate at pumasok sa loob. Tumalon si Denise sa sasakyan sa tamang oras. Ngunit hinahabol na siya ng mga gwardya. Biglang may isang napakalakas na pagsabog sa likuran nila na nagpadala ng matinding shockwave sa buong lugar. Naabala ang lahat dahil sa malakas na pagsabog at sa gitna ng kaguluhan, nakatakas sina Leonard at Denise dala-dala ang data. Sa loob ng sasakyan, iagad na sinabi ni Leonard kay Denise, "Titnan mo kung ano ang laman ng data disk. Sabihin mo sa akin ang makikita mo." Isinaksak ni Denise ang disk sa kanyang laptop at sinimulang basahin ang files. Natuklasan niya na ang data ay naglalaman ng hindi karaniwang sukat ng gravitational field. Nagulat siya at sinabi, "Ang mga ekwasyong ito, pareho sa mga sinusulat ng tatay ko sa notebook." Tumanggo si Leonard. Ipinaliwanag niya, ang iyong ama na si Uno ay matagal nang naniniwala na mali ang reports ng panahon ng departamento. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil may isang bagay na nakikililam sa gravity ng Earth. Hindi umuulan sa mismong araw na dapat sanay umulan. Naniniwala siya na may kumikililam sa gravity mismo, isang bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Maaring isang mas malaki at mas makapangyarihang nilalang, isang alien. Ilang taon itong sinaliksik ni Uno kahit pang minamantayan siya ng pulisya. Biglang may kakaibang nangyari. Isang maliwanag na pulang liwanag ang biglang lumitaw sa langit sa ibabaw nila. Nagulat sila at sinundan ang kumikilang-kilang liwanag gamit ang kanilang sasakyan. Mabilis itong gumalaw. Tila ginagabayan sila patungo sa isang lugar. Ngulit bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Nalito at hindi sigurado sa kanilang nasaksihan, naghintay sila sa lugar ng ilang minuto. Ngunit wala nang ibang nangyari, kaya nagpasisya silang umuwi na muna para sa gabi. Kinabukasan, narandon ang pulisya sa lumang estasyon niyang panahon para imbestigaan ang nangyaring pagnanakaw. Narandon din sina Tammy at Kiki. Pinanood ni Tammy ang security footage at nagsimulang maghinala na mga tao mula sa UFO Association ay sangkot. Si Kiki naman ay tila hindi interesado sa paghuli ng sinuman. Ang gusto lang niya ay maibalik ang nawawala niyang data disk. Samantala, nasa kwarto si Denise at muling iniskan ng disk. Doon kumatak si Tammy at pumasok. Tinanong ni Tammy si Denise, "Saan ka nagpunta gabi?" Kalmadong sumagot si Denise, "Nasa bahay ng kaibigan ko. Maaari mong tawagan kung hindi ka naniniwala." Nagkaroon sila ng kaunting pagtatalunan. Kitang-kita ang pag-aalala ni Tammy, ngunit hindi pa rin umamin si Denise sa totoo. Sa huli, sumuko na rin si Tammy at umalis. Pagkaalis niya, agad na pumunta si Denise sa UFO Association. Biglang siyang pumasok at sinabi, "Nabasa ko na ang buong disk. Sinusubaybayan ni Kiki ang mga abnormal na sukat ng gravity, mga palatandaan ng mga alien at paglalakbay sa oras, at sinimulan niya ang pananaliksik na ito matapos mawala ang kanyang ama." Naging tensyonado at alerto ang lahat sa silid. Napagtantuan nila na may mas malaking bagay na nangyayari, ngunit bago pa sila makapagtalakayan, narinig nila ang tunog ng sirena ng pulisya sa labas. Paparating na ang mga pulis. Nang hindi nag-aaksay ang oras, dumaan ang grupo sa baklaran ng pintuan at nagmadaling pumunta sa bahay ni Leonard na ang basehan ay isang lumang junkyard. Nang ligtas na silang makapasok, may iniabot si Leonard kay Denise. Ito ang lumang notebook ng kanyang ama. Sa loob nito ay mga pahinang puno ng kakaibang mga ekwasyon, tala at ideya, ang mismong puso ng kanyang pananaliksik. Matapos nilang makita ang kakaibang pulang liwanag sa langit noong nakaraang gabi, nagpasya si Denise at ang pangkat ng UFO Association na magsiyasat pa ng mas malalim. Naghiwa-hiwalay sila sa mas maliliit na grupo at nagsimulang magtanong sa mga lokal na residente kung may nakita silang kakaiba o may alam ba silang mga taong kamakailan lamang na nawala. Sa kanilang ikinagulat, marami silang nakalap na impormasyon. Maraming tao ang nakakita ng mga kakaibang ilaw o nakaranas ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari
at lahat ng ito ay naganap sa iisang lugar. Maingat na minarkahan ni Denise ang bawat insidente sa isang malaking mapa. Pagkaraan ng ilang oras, natukoy niya ang eksaktong lokasyon kung saan naganap ang karamihan sa mga misteryosong pangyayaring ito. Parang ang lahat ng misteryo ay humahantong sa iisang sentrong punto. Samantala, isang lalaking nagngangalang Gunner ang palihim na nagmamasid kay Denise. Hindi siya nagtitiwala sa kanya. Sinabi ni Leonard sa kanya, "Bakit hindi ka nalang tumulong sa amin imbes na sundan siya?" Ngulit tumanggi si Gunner na sumama. Sa halip, palihim siyang tumawag sa pulisya at nagtanong, "Ano na ang balita sa pulang kotse na nakuha ninyo?" Samantala, umalis ang grupo patungo sa bagong lokasyon na natukoy ni Denise, ngunit hindi sumama si Gunner. Pagdating nila roon, sinimulan nilang suriin ang kanilang mga kagamitan at iskan ang paligid. "May nakikita ba kayong kakaiba?" tanong ng isa sa kanila. Matagal nilang hinaluhog ang lugar, ngunit wala silang natagpuang anumang hindi pangkaraniwan. Nalungkot si Denise. Inakala niyang ang lugar na ito ang maglalapit sa kanya sa katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanyang ama, ngunit walang nangyari. Galit at bigo, lumayo siya dala ng matinding pagkadismaya. Samantala, si Kiki naman ay humaharap sa isang mahigpit na investigasyon sa kanyang trabaho. Matapos ang naganap na pagnanakaw, pinahigting ng institute ang kanilang seguridad. Pagkatapos ng isang tensyonadong pulong, nakipagkita si Tommy kay Kiki at sinabi, "Nawawala na ang UFO Association. Kapag ikinonekta nila ang ninakaw na disk sa anumang computer, malalaman ko agad." Ibinigay ni Kiki ang kanyang laptop para masuri ito ni Tommy. Sa ibang lugar naman, sinisikap ng grupo na pasayahin si Denise. Bumalik sila sa junkyard ni Leonard at nagkaroon ng maliit na salusalo. Ginawa nilang opisyal na miyembro ng UFO Association si Denise at binigyan siya ng isang espesyal na badge. Nagpalakpakan at nagsaya ang lahat. Isang masayang sandali iyon, ngunit biglang dumating si Gunner. Binili niya mula sa pulisya ang parehong pulang kotse. Nang makita ito ni Denise, nag-iba ang kanyang mukha. Sinabi niya, "Hindi ito ang kotse na nakita ko sa bukid. Ang nakita ko ay may kaset ng paboritong kanta ng tatay ko." Kumuha si Gunner ng kaset mula sa kanyang bulsa at sumagot, "Karaniwan lamang ang mga ito. Mabibili mo ang mga ganito sa kahit anong flea market. Hindi nahulog mula sa langit ang kotse. Lahat ng sinabi mo ay gawa-gawa lamang. Hindi nawala ang iyong ama. Nag-i-imagine ka lamang." Walang sapat na ebidensya si Denise para ipagtanggol ang kanyang sarili. Labis siyang nadurog at galit na lumayo. Noong gabing iyon, naghihintay si Tommy sa labas ng kanyang bahay. Ibinigay niya ang laptop ni Kiki at sinabi, "Hanapin mo ang IP address ng computer na nagkonekta sa nawawalang disk. Kapag nagawa mo iyon, malalaman natin kung sino ang nagtatago nito." Si Denise na isang bihasang hacker ay pumayag at kumuha ng laptop. Ngunit halip na subaybayan ng IP address, kinopya niya ang mas mahahalagang datos mula sa files ni Kiki papunta sa sarili niyang device. Pagkatapos, ibinalik niya ang laptop kay Tommy at sinabing, "Hindi ako nakapasok, saka pumasok sa bahay." Paalis na sana si Tommy nang mapansin niya ang isang bagay sa lupa. Ito ang badge ng UFO Association ni Denise na nalulog sa kanyang bulsa. Napagtanto ni Tommy ang katotohanan. Kasabwat si Denise ng UFO group. Mabilis niyang bumalik para harapin si Denise, ngunit wala na siya roon. Matapos makopya ang bagong datos, nagmadali si Denise sa headquarters ng UFO Association at isinaksak ito sa computer. Habang sinusuri niya ang laman, may natuklasan siyang nakakagulat. Sa mismong araw na nakita niya ang misteryosong pulang liwanag sa kakaibang bayang iyon, may isang hindi nakilalang bagay na natagpuan sa ilalim ng isang lawa. Hindi na nagsayang ng oras si Denise at tumawag kay Leonard para sabihin ng lahat. Handa na siyang pumunta doon agad, ngunit biglang lumitaw si Gunner. Hinaraman niya ang daan at tinakot siya. "Itigil mo na ang kalokohang UFO na ito o masamang mangyayari sa iyo." Natakot si Denise. Itinulak niya si Gunner at tumakbo diretso sa bahay ni Leonard kung saan nagtitipon ng natitirang miyembro ng UFO group. Ibinahagi ni Denise ang kanyang natuklasan at nagpasya ang grupo na pumunta agad sa lawa. Nagdala pa sila ng crane truck, balak na iahon ang anumang nasa ilalim ng lawa. Pagdating nila roon, sinimulan nilang ang operasyon.
Dahan-dahan hinihila ng crane ang isang bagay mula sa kailaliman ng lawa, ngunit ikinagulat nila, hindi ito UFO, kundi isang lumang eroplano. Habang iniaangat nila ang eroplano, may biglang pumalya. Nasira ang support ng crane truck at tumagilid ang makina. Delikado ang sandali, ngunit sa kipalad-palad, walang malubhang nasaktan. Gayunpaman, malaki na ang pinsala at nagbago ang mood ng lahat. Muling nadurog si Denise. Inakala niyang ang lugar na ito ang maglalapit sa kanya sa katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanyang ama, ngulit para na naman itong isang dead end. Dahil sa matinding pagkadismaya, ibinuhos niya ang kanyang galit sa grupo. Ito ba ang tinatawag ninyong pananaliksik? Wala man lang kayang tamang kagamitan. Sinasayang ninyo ang oras ng lahat, sigaw niya. Nasaktan at nagalit ang mga miyembro ng asosasyon sa kanyang mga salita. Tahimik, isa-isa silang umalis. Sa sandaling iyon, dumating ang pulisya at inaresto si Denise dahil sa pagpasok sa ipinagbabawal na lugar at pakikialam sa investigasyon. Kinuha rin nila ang eroplano. Habang dinadala ang pulis si Denise sa sasakyan, tumingin siya sa bintana at biglang may naisip siya. Ang eroplano, ito ang parehong eroplano mula sa artikulo sa diaryo na nakita niya sa opisina ng UFO Association. Ito ang nawalang eroplano sa ibabaw ng Baltic Sea na maraming taon na ang nakalipas. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat. Itigil mo ang sasakyan, sigaw niya kay Tommy. Tumanggi si Tommy. Nag-i-imagine ka na naman, Denise, sabi niya habang nagtatalo sila. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Sinigurado ni Denise na okay si Tommy, saka siya biglang tumakas sa lugar. Tumakbo siya pabalik sa UFO Association at nakita ang grupo. Hingal at puno ng emosyon, humingi siya ng paumanhin sa mga sinabi niyang kanina. Nagkamali ako, sabi niya sa kanila. Ang eroplano, iyon din ang nawalang nauna. Lumitaw ito tulad ng kotse ng tatay ko. Hinulaan ito ng aking ama. Pinapatunayan ito ng kanyang notebook. Maingat na nakinig ang lahat. Alam ni Denise ang susunod na hakbang. Kailangan kong puntahan si Kiki. Siya lamang ang may kakayahang mangunawaan sa mga ekwasyon na ito. Tumanggi si Leonard at pumayag na sumama sa kanya. Magkasama silang dumating sa institute kung saan nagtatrabaho si Kiki. Inilapat ni Denise ang notebook ni Uno sa mesa at sinabi, "Bumalik ang eroplano tulad ng kotse ni tatay. Natuklasan ito ng tatay ko 10 taon na ang nakalipas. Isinulat na lahat dito." Sa una, hindi naniwala si Kiki. Mulit nang silipin niya ang notebook, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. May sense ang mga ekwasyon. Nagliwanag ang kanyang mukha sa pagkaunawa. Agad niyang sinimulang i-type ito sa kanyang computer. Samantala, narinig ng ibang miyembro ng UFO group ang balita at nagmadaling pumunta para tumulong. Ngunit napansin ni Gunner ang nangyayari. Galit at puno ng hispinala, tumawag siya sa pulisya. May binabalak ang UFO Association. Aatakihin nila ang laboratory. Ngayon, kumikilos na ang buong puwersa ng pulisya sa laboratory ni Kiki. Sa loob ng lab, patuloy na nagtatrabaho sina Kiki, Leonard at Denise ng maraming oras para mangunawaan ang datos. Sa huli, nalutas ni Kiki ang palaisipan. Nagliwanag ang kanyang mga mata at humarap siya sa kanila. Hindi lang ito isang karaniwang anomalya sa grabidad. Ito ay Einstein-Rosen Bridge. Ipinaliwanag niya na ayon sa General Theory of Relativity ni Einstein, maaaring pagdugtungin ng isang wormhole ang dalawang black hole, isang shortcut sa space at time. Parang pinagtitiplok ng universo ang dalawang malalayong punto. Yun ang nangyari dito, may nagbukas ng wormhole. Yun ang dahilan kung bakit nawala ang kotse ni Uno at ang eroplano. Hinigop nito at natrap. Nabigla si Denise. Kaya pala, ang pagkawala ng aking ama, hindi ito basta nagkataon. Naipit siya sa loob ng wormhole. Tumango si Kiki, handang magpaliwanag pa. Ngunit biglang may malakas na katok sa pinto ng laboratorio. Dumating na ang mga pulis. Mabilis na dinampot ni Denise ang isang hard drive at sinimulang kopyahin ang data. Ngunit bago pa siya makatakbo, hinarangan siya ni Tommy at winasak ang hard drive sa harap mismo niya. Nasira ang lahat ng file. Inaresto ng mga pulis sina Leonard at Denise at dinala sila palabas. Bigla namang may isang sasakyan na huminto ng biglaan sa pagitan ng mga police car. Ito ang UFO Association. Dumating sila upang tumulong.
Nagkaroon ng kaguluhan. Nagsimulang magpaputok ang mga pulis. Nagkanya-kanya ng takbuhan ng mga miyembro ng asosasyon upang ilayo ang atensyon ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Denise. Ito ang pulang kotse, ang eksaktong kotse ng kanyang ama, ang parehong sasakyan na nawala sa loob ng wormhole maraming taon na ang nakalipas. Tumalon sina Denise at Leonard sa kotse at humarurot palayo. Hinabol sila ng mga pulis. Habang nagmamaneho, ipinaliwanag ni Denise. Hindi basta-basta nagpapadala ng mga bagay ang wormhole. Inilagay nito ang kotse sa loob ng dam at ang eroplano sa lawa. Naglilipat ito ng mga bagay sa spasyo at oras, pero sa mga tiyak na punto lamang. Upang makatakas, pumasok si Denise sa isang multi-level na paradahan. Umakyat siya sa pinakamataas na palapag, umaasang makakatago roon. Ngunit nandoon na si Tommy, naghihintay, may hawak na baril. Wala na silang matakbuhan. May nasabing kakaiba si Leonard. Kung talagang papasok sa wormhole ang kotse ngayong araw, sa mismong sandaling ito, hindi na natin kailangang matakot. Kapag tumalon tayo, hindi tayo mamamatay. Maglalakbay tayo sa loob nito. Huminga ng malalim si Denise, mahigpit na hinawakan ng manibela at inapakan ng silinyador. Lumipad ang kotse palabas ng parking structure. Ngunit halip na bumagsak, bigla itong naglaho parang bula. Nakatayo si Tommy, gulat na gulat, habang nakatitig sa walang lamang espasyo kung saan dapat bumagsak ang kotse. Pagkatapos, kumidlat ng pulang liwanag sa langit. Kumalat ang kakaibang ningning sa buong lungsod. Bumukas ang wormhole. Sa loob ng wormhole, muling lumitaw ang kotse. Ngayon ay bumabagsak patungo sa tubig ng dam. Nakalusot sina Denise at Leonard, ngunit hindi pa tapos ang paglalakbay. Patuloy silang hinihila ng gravity ng wormhole. Muli silang hinatak sa spasyo at oras hanggang sa bumagsak sila sa isang malawak at nayayelong kapatagan na balot ng nyebe. Mistulang ibang mundo ito, marahil ibang planeta. Malubhang nasugatan si Leonard dahil sa pagtalon. Habang nakatayo si Denise sa gitna ng nyebeng kapatagan, bigla niyang nakita ang isang maliwanag at kumikislap na liwanag sa unahan. Nagmumula ito sa wormhole, napakalaki, napakalakas at nagniningning parang araw sa gitna ng hamog. May isang bagay o isang tao na lumalabas mula rito. Pagkatapos, sa gitna ng liwanag, may narinig siyang tinig. Denise, magmadali ka. Kailangan mo nang umalis ngayon. Nagsasara na ang wormhole. Tumingalaw siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang ama, si Uno. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tumakbo siya papalapit sa kanya. Matapos ng maraming taon, buhay ang kanyang ama. Ilang hakbang na lang siya nang lingunin niya si Leonard na nakahandusay pa rin sa lupa, malubhang nasugatan. Huminto siya. Humarap siya sa kanyang ama at sumigaw. Sandali lang, 2 minuto lang. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pabalik kay Leonard. Binuhat ito gamit ang lahat ng kanyang lakas at kinalagtag pabalik patungo sa dam, patungo sa wormhole. Ngunit biglang may malakas na pagsabog. Ang pulang kotse ay sumabog palabas ng kumikislap na pader ng liwanag at dumaan sa kanila ng mabilis. Sa lakas nito, tumilapo sina Denise at Leonard pabalik. Muli silang bumagsak sa nyebe. Nagsimulang umikot ang kumikislap na liwanag at sa susunod na sandali, muli silang hinugop nito. Lahat ay kumislap ng pula at pagkatapos, katahimikan. Nawala ang wormhole. Bumukas ng Denise at Leonard ang kanilang mga mata. Iba na ang lahat, ngulit pamilyar. Isang lalaki na nakasakay sa kabayo ang papalapit sa kanila, suot ang buong balaturang medieval. Sa isang sandali, natakot sila. Sumigaw ang lalaki. Maligayang pagdating sa 14th century! Kumirap si Leonard, litong-lito, hanggang sa mapansin niya ang isang kakaiba. Inalis ng lalaki ang kanyang helmet, tumawa, at sinabing, "Isa lang akong aktor, nasa historical reenactment village kayo." Napatawa sila sa ginhawa. Nasa kanilang mundo na. Sa katunayan, eksaktong nakabalik sila sa taong 1998. Dinala agad ni Denise si Leonard sa ospital. Nang naisiguro niyang safe na siya, tinawagan niya ang buong UFO Association at ikinuwento sa kanila ang lahat ng nangyari.
Labis ang kanilang kasiyahan. 2 buong araw silang nawawala. Ngulit para kina Denise at Leonard, 30 segundo lamang ang lumipas sa loob ng wormhole. Lumipas ang ilang araw. Nakarecover si Denise at bumalik sa kanyang gawain. Ngulit ngayon, may bagong misyon. Sinimulan niyang magsaliksik ng mas malalim tungkol sa kung paano lumililtaw ang mga wormhole at kung paanong muling magbubukas ng isa. Kailangan niyang malaman, nasaan na ngayon ang kanyang ama? Sa ibang mundo ba? Sa ibang panahon? Taglay ang bagong pag-asa sa kanyang puso, sinimulan niya ang isang matapang na bagong proyekto. Isang araw, ipinangako niya maibabalik niya ang kanyang ama. At dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod. Paalam! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!